Naku po mga kababayan, mukhang bumaligtad na si Drilon na. Dahil dito sa title ni General Macanas, sabi niya dito, Ex-Senator Drilon isiniwalat, PBBM admin masamang plano versus BP Sara. Hala ka mga kababayan. So pakinggan natin itong isiniwalat ni ex-Senator Drilon sa pamamagitan ng channel ni na General's Viewpoint na si General Macanas. So pakinggan natin mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post sa MG Alone. Isinare niya ang post ng Pinas Headline News. Title, gagamitin nila sa impeachment kapalit ng kalayaan. Naniniwala si dating Senador Franklin Drilon sa posibilidad na kaya walang nakulong sa mga senador at congressman na sangkot sa korupsyon sa flood control budget ay dahil malamang may plano umano ang gobyernong Marcos Jr. na gamitin ang mga ito laban sa impeachment complaint ni BP Sara Duterte. Ibig sabihin ay posibleng tatakutin ang mga senador at congressman na sangkot sa korupsyon sa pagdating ng panahon para pumabor sa impeachment ni BP Sara Duterte, at ang kapalit nga nito ay ang kanilang kalayaan o hindi tuluyang pagkakulong. Okay. So, Naku. bagong ito yung exact statement ni Senator Drilon. Sa aking opinion, kung bakit walang nakulong na senador at congressman matapos na mangako ang Pangulo na may makukulong sa mga yan bago Pasko, simple lang. Gagamitin sila malamang sa impeachment complaint ni Sara kapalit ng kalayaan. So, medyo malalim na kaisipan ito. Salamat kay ex-Senator Drilon sa kanyang analysis. Okay, ano ang masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo sa opinion ni ex-Senator Drilon na gagamitin yang parang panakot ba? Sige. Ituloy na namin. Papakulong na namin kayo o we have a deal. Hindi namin itutuloy. Kailang kapalit niyan, pagdating sa impeachment ni BP Sara, i-convict nyo siya. Kung sa mga senador, i-convict nyo siya. Sa mga congressman naman, pipirma kayo sa impeachment complaint para aakyat sa Senado. Is there a possibility na ganun nga ang usapan? Ano sa tingin nyo? Kung ako ang inyong tatanungin, yes, there is a possibility na ganun nga. Pwedeng gamiting panakot para tuluyan na nilang matanggal sa pwesto si BP Sara through impeachment. Kaya lang, sa mga congressman, posible yan. Mas malamang posible. Kasi kailangan nila ng maraming pirma, 1/3. So, ang mga ibang analyst, kahit si ex-Supreme Court Justice Carpio, sinasabi na baka mahirapan na daw sila na mag-gather ng enough signatures. Pati si Professor Ronald Llamas, sinasabi duda siya sa na matutuloy na yung impeachment kasi nga When you have the perfect response in your head but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. So nakakaduda talaga mga kababayan kasi itong impeachment ay sabi nga ng sabi nung isang abogado, no, na kapanayam sa SMNI, ito ay
panis na, mga kababayan. Kumbaga hindi na umubra noon laban kay VP Sara noong 2025. Ang tagal na nun, di ba? Pinagtulungan pero walang nangyari. So ngayon 2026, palagay ko malabong mangyari yan. Matutuloy man yung mga perma-perma, no? Pero malabong ma-impeach si VP Sara Duterte. So sabi nga ni Llamas, ang pinaka sandata na lang nila ay ang ombudsman na si Boying Remulla. Kaso mukhang sumablay si Madriaga, no? Sa statement, sa nangyari na statement ni Madriaga ay parang hindi umubra sa taong bayan. At mas lalo pang tumaas ang trust rating ni VP Sara Duterte. So tuloy po natin. Malapit ng eleksyon, masyadong mababa ang trust rating ni Pangulong Marcos at saka masyadong stricto yung regulasyon na sinet ng Supreme Court. So, alanganin. So ito, aking opinion lang ito ha. Sa mga congressman, baka pwede. Ganon. Kailang sa senador, malabo. Sino-sino ba yung mga senador na nirekomenda na kakasuhan? Yung incumbent kasi yung mga former, wala na yan. Bong Revilla, wala na yan. So tatlo ang alam ko puros mga dating House leaders, dating Senate President Escudero, dating Senate Pro Tempore Jingo Estrada, and dating Majority Floor Leader Joel Villanueva. So anong possibility na makipag-compromise itong tatlo? To me, si Senator Villanueva hindi makikipag-compromise yan. Alanganin. Kaya si Senator Jinggoy naman, paulit-ulit niyang sinasabi na against siya sa impeachment kasi naranasan na ng kanyang tatay. Ayaw niya ng impeachment. Si Senator Escudero, mahirap. Hindi basta-basta natatakot kasi abogado rin si Escudero. Alam niya yung kung malakas ang ebidensya laban sa kanya o hindi. Kaya ako, opinion ko lang ito, malabo para sa mga senador. Itong opinion ni posible sa mga kongresista na marami silang natakot diyan na nakipag-compromise na lang para hindi nila tutuluyan na ipakulong kapalit sa perma nila sa impeachment ni VP Sara. Posible yun. But for senators, mahirap. Alam ko itong tatlo, may mga prinsipyo ito at they will fail, no? Kasi kailangan, kung sakaling makuha nila ang tatlong senador, medyo alanganin na nga si VP Sara. Siyam ang minority senators, na expected yung siyam papabor sa acquittal ni VP Sara. Granting na nakuha nila ang tatlo, natakot nila. So 6 na lang. So sino pa yung tatlong senador na posibleng tumulong bumoto sa acquittal ni VP Sara? 6 na, 6 na iwan. Nako, minus Bato pa pala. Dahil nagtatago si Bato, I don't know, so 5 na lang. Nako, delikado. Anyway, nandyan pa naman yung magkapatid na Villar. Nandyan si Senator Subiri. Nandyan si Cayetano. Nandyan si Ligarda. Pasok pa. Wala. Hindi magtatagumpay. Hindi nila kayang tanggalin through impeachment si VP Sara. Good luck na lang sa inyong plano. Maitim na plano laban kay VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. So ayun mga kababayan, no? Matindi po itong isiniwalat ni ex-Senator Drilon na talagang
yung sinabi niyang plano ay mukhang totoo mga kababayan na mangyayari ngayong 2026, na itong ang impeachment ay mukhang ito ulit ang ilalaban nila ngayong darating na 2026 para matakpan ulit itong flood control anomaly mga kababayan. Kaso gising na ho kasi ang taong bayan. Marami nga hong nagsasabi na kahit anong pagtatakip nila ay hindi malilimutan ng taong bayan itong flood control anomaly dahil sa mga nangyari na kalamidad dito sa ating bansa. At lalo na't marami ding namatay mga kababayan. At marami ding nagsiwalat, nagsalita katulad ni Saldico, mga bodyguard, si ex-Marine Gutesa. So sayang si Yusek Cabral, kung hindi namatay ay sana magsasalita rin sana. So maging si Congressman Libiste ay isiniwalat din yung insertion. At sinabi niya na si Secretary Vince Dizon ang nagbigay sa kanya ng mga insertion na ebidensya na sana, sa sinabi daw ni Secretary Vince Dizon na siya sana ang magsisiwalat, pero bakit hindi na ginawa ni Secretary Vince Dizon? Mukhang hawak din sa liig itong si Secretary Vince Dizon mga kababayan. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.